Isang operasyon, 3 bansa ang natamaan at isa sa kanila hindi mo inaasahan. Noong February 28, 2026, nagising ang buong mundo sa balita. Ang Amerika at Israel ay nagsagawa ng pinakamalaking military operation sa Middle East sa nakalipas na 2 dekada. Ang pangalan nito, Operation Epic Fury. Ang target, Iran. Ang nuclear program, ang mga missile, ang mga leader ng rehimen. Pero may isang bansang hindi kasali sa gera na ngayon ay nagising na may malaking problema. Ano ang nangyari sa kanila at bakit dapat itong alalahanin ng bawat Pilipino? Sa nakaraang video, sinabi natin humihina na ang China. Ngayon, makikita natin kung bakit lalo itong lalala dahil sa Operation Epic Fury. Ang operation na ito ay tinarget ang nuclear facilities ng Iran, ang ballistic missile infrastructure, ang naval forces at ang pinakamataas na liderato ng rehimen. Sa loob ng ilang oras, namatay ang Supreme Leader Khamenei. Matinding pinsala ang tinamo ng nuclear infrastructure ng Iran. May mga barko ng Iranian Navy na naiulat na lumubog sa mga strike. Pero bakit mahalaga ito sa West Philippine Sea? Kasi ang Iran ay hindi lang kaaway ng Amerika. Ang Iran ay isa sa pinakamahalagang strategic partner ng China. 3 reasons kung bakit lumala ang sitwasyon ng China. Una, enerhiya. Hindi ito isang problema lang, 3 problema sabay-sabay. Ang Iran pinagkukunan ng halos 13% ng lahat ng langis na ini-import ng China sa dagat. Ngayon, disrupted. Ang Venezuela noong January 2026, kinuha ng Amerika si Maduro sa isang military operation. Ang bansang iyon ay isa sa mga pinanggagalingan ng discounted oil ng China at ang Russian Dark Fleet, ang mga barko na nagdadala ng smuggled na langis ng Russia papunta sa China, papatayin na rin. Pinipilit ng Amerika ang India na bawasan ang pagbili ng Russian oil. Sa loob ng 1 buwan, nawala ang 3 pinakamura at pinakalihim na supply ng langis ng China. At ang presyo ng langis sa mundo? Noong March 1, 2026, umakyat ang Brent crude ng hanggang 13% intraday. Ang China bilang pinakamalaking importer ng langis sa mundo ay ngayon nagbabayad ng $13 to $18 million na dagdag bawat araw. Hindi pa ito nakikita sa West Philippine Sea ngayon. Ang mga barko ng China Coast Guard ay patuloy na nag-o-patrol. Pero isipin mo ito, ang isang bansang nawawalan ng mura at lihim na langis na nagbabayad ng mas malaking halaga araw-araw na nag-aasikaso ng krisis sa Middle East ay isang bansang mas mahirap mag-isip ng bagong gera sa West Philippine Sea. Hindi pa sila huminto. Pero ang orasan ay tumatakbo na laban sa kanila. Ikalawa, ang huwad na alyansa. Noong January 2026, pumirma ang China, Russia at Iran ng trilateral agreement. Nagpakita sila bilang isang bloke, isang counterweight sa kapangyarihan ng Amerika. Pero nang sinalakay ng Amerika ang Iran, wala. Ni isa. Hindi kumilos ang China. Hindi kumilos ang Russia na natiling nakatayo at nagmamasid lang. Ang mensahe sa buong mundo ay malinaw. Ang alyansa ng China ay salita lang. At alam na yon ng bawat bansa na nag-iisip pang lumapit sa Beijing. Ikatlo, at ito ang pinakamahalaga para sa atin, ang kumpiyansa ng Amerika. Sa loob ng maraming taon, ang pinakamalaking tanong ng Pilipinas ay ito: kung atakihin tayo ng China sa West Philippine Sea, darating ba talaga ang Amerika? Ngayon, may sagot na tayo. Ang bansang nagpadala ng B-2 stealth bombers para sirain ang hardened nuclear facilities ng Iran
ang bansang lumubog ng Iranian warships sa karagatan, ang bansang nagpapatakbo ng NMESIS anti-ship missile system sa ating Batanes. Yon ang ating kasosyo. Hindi ito garantiya, pero ito ay patunay. Para sa atin sa Pilipinas, ano ang ibig sabihin nito? Una, mas mahina ang China sa West Philippine Sea ngayon kaysa noong nakaraang buwan. Hindi dahil binago natin ang kanilang isip, kundi dahil ang kanilang mga kalkulasyon ay nagbago na. Ikalawa, ang mga bansang noon ay nag-aatubiling lumaban sa China ay nakakita na ng modelo. Nakita nila na ang US alliance ay gumagana at ang Pilipinas na matagal ng kasosyo ng Amerika ay nasa tamang panig ng kasaysayan. Ang China na nag-aasikaso ng kanilang enerhiya, ng kanilang mga relasyon sa Middle East, ng kanilang credibility sa buong mundo, ay China na may mas kaunting oras para galitin tayo sa Scarborough Shoal. Hindi tayo ang nagpahina sa China. Pero nakikinabang tayo sa kanilang kahinaan. Sa nakaraang video, humihina na ang China. Sa video na ito, nakita natin kung bakit lalo itong lalala. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.